We shut down everything. Nako. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Nangyayari ngayon sa Kongreso, no? Talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos bigla nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. So, when you were House Speaker, Kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Anong meron? Dito nyo mapapansin, ha? Dito nyo mapapatunayan na talagang gigil na gigil sila saan? Sa budget. Bakit? Nagsalita ho yung sino nakaupo ngayon. Ano sinabi niya? Kayo na ho ang humusga. Pero samantala, mas maganda yung pahayag dito ng mga congressman Tsaka yung isang party list ng, kilala niyo ba yung Duterte party list na tumatakbo? Si Cardema, mamaya ho. Yung mga usapin dito sa platform ng Basta Dabawenyo o kaya Mayor Baste, pakinggan natin. Maganda. Dito kay Chikadora, talagang halatado. Yung BICAM, ayaw nilang bigkasin. Puro gaa pinagsasabi nila, ha? Kaya sinipunan naman tayo, malamig mga kasama. Puro gaang pinangsasangkala nila, pero yung BICAM, hindi nila ho mabanggit bakit may blanco. Anong pananaw nyo mga kasama? Talagang nanggigil na yung sagot nito ni kahit baluktot at baluktot pa rin. Pilit pa rin talaga nila gusto nyo marinig? Gusto nyo marinig talaga. Ito si Chikadora, pero bago natin simulan talakayan natin at reaksyon, sa like, sa share, sa subscribe, all good sa tayo dyan, kaya like yung video at i-share. Ito na Chikadora, banggitin mo sa amin kung ano yung mga bagay-bagay, bakit na-stress na ito. Ikaw na bahala magbalita sa atin mga kasama. Sige. Ibinida ni BBM ang kanyang pagbabasa ng 4,057 na pahina. Hinanap daw niya ang mga blanco sa GAA. Kung di ka ba naman bobo BBM, ang blankong sinasabi ng mga kritiko mo ay sa BICAM, wala sa GAA. Kinumpirma na nga mismo ito ni Stella Kimbo na mayroong blanco sa BICAM report. Naku naman BBM, mukhang misguided ka o sadyang nililito mo lang ang taong bayan. Ano bang klaseng presidente ito? Ipinagpipilitan niya na walang blanco sa GAA. Hindi naman yun ang issue. Ang issue ay BICAM, hindi GAA. Ang sabi ng Facebook page na Dare to Ask. Malacanang naman, huwag niyong pinagmumukhang tanga si BBM. I-update niyo po siya sa mga pangyayari. He is still pushing for the blank GAA. Nagmumukha po siyang lutang at walang alam sa mga pangyayari. Naku mga lawyers pa man din ang kaharap, nakakahiya. At binasa raw niya ang 4,057-page GAA. Pero binola po pa ang mga abogado. Vetoed is back. Naku, aware yung mga lawyers sa constitutionality ng education sector composition kung papaano ninyo minanipula para mas mukhang mas mataas compared to DPWH budget. Q&A nga, magkano sa Department of Transportation for assisted projects ang binigang pondo ng Congress?
How much of the proposed loan proceeds were funded? How much of the proposed government counterpart were funded? Saan nilipat ang mga hindi napondohan? Yun. Don't call Department of Transportation and DBM or call a friend. Binasa nyo eh. Dapat gawin itong sinumpaang salaysay kasi mga abogado ang kaharap. Ito Ako lang, si ah. DBM. Bigyan ko lang ng isang magandang explanation to. Buti na lang to si Kim Bulot ay umamin. Dahil kung hindi magkakapiste-piste. Ito, pero yun na, stress na ang mama. Ano? Bakit? Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag yung bycam. Yung iba, kahit anong pagsisinungaling, di ba? Wala pa rin nahuwa. Ano nangyari? Tumahimik na lang sila. Naghihintay na lang sila ng mga kakampi nila. Eto na naman, yung may mga kakampi na naman sa kamera. Nagsabi daw na, propaganda lang daw. Kilala nyo yung taga Lanao? Kala mo, nagmamagal yung katabi nga nun eh. Parang parang ayaw nang maniwala sa mga pinagsasabi nila. Diba? Hanap kakampi na naman. Eto na naman, stress na siya. Bakit? Sinulong na sa Korte Suprema eh. Pag ang Korte Suprema ay pumalag dito sa mga naghahain na reklamo, sigurado tas-tas na ho yung nila, yung budget nila. Meron siyang banat. Di umano raw. Hindi ko alam kung kaya mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, nako, mahirap yan, kuya. Baka ibang klase yan, sabi ni Aling Marie. Tuloy natin. Nakatira sa Malacanang, nasa tamang edad at pag-iisip, mukhang tanga at lutang, pero mukha lang na ako ay nagsasabi ng totoo at parang katotohanan lamang na nabasa ko ang 4,057 pages ng GAA na wala akong nakitang mga blank pages. Wala talaga kasi wala naman talaga at hindi naman talaga ito ang issue. Pero pinipilit ko lang na ito para mukha akong bibo. Na ako ay nalulumpa sa harapan ninyong mga magigiting na abogado na for sure hindi naman maluloko. Pero ito, nagyayabang pa rin ako kahit mukhang katawa-tawa na. Pero sayang pang headlines din ito. Pirma, nilagdaan, lugar. Disclaimer, ang mga nakasulat sa taas ay pawang kathang isip lamang. Patnubay ng inyong common sense ay kailangan. Samantalang nagbigay naman ng comment at reaksyon si Waray Laban patungkol sa issue ng bycam na ito na kaya pala big exit ang ginawa ni Zaldico sa kanyang posisyon bilang chairperson ng House Committee on Appropriations dahil nakatimbre na pala sila at nakatunog na maaaring nagkaroon na ng kopya noon ang dating Pangulo ng blankong bycam report. Kaya ang ipinalit agad-agad ay si Stella Kimbo. Narito ang buong comment at reaksyon, panoorin natin. Sabi ni Idol, conveniently, Zaldico resigned before the 2025 budget funds came out. Don't you think is questionable his exit because this will happen? Thanks people, Zaldico still part of the miss. Alam naman natin na ginagawang mangmang ng gobyernong ito tayong mga Pilipino. Ang totoong mangmang lang naman dito yung mga loyalista at pinklawan. Ang pag-resign ni Zaldico ay may kinalaman sa utos ni Martin Romualdez. Malamang nakatunog sila na nakuha na ng mga Duterte ang blank na papel sa bicameral report. So itinaon nila ito doon sa peace rally ng INC para magmukha nga namang effective yung INC peace rally. Pero divertical tactic lang ito. Dahil napag-alaman ng kampo nila Martin Romualdez at Zaldico, nalalabas ang mga Duterte dahil nalaman nila na nabusisi ni Ongab
yung bicameral report na may mga blankong item doon. So Yan. gumawa kaagad sila ng divertical tactic at ipinalit nila si Stella Kimbo kapalit dahil mukha namang kwarta si Stella Kimbo. Yan. Sa kapal ng, alam mo na, apog ng taong yan, kapalit ng halaga ay kaya niyang gawing shield yung sarili niya para sa luho niya. Ginagawang mangmang ng administrasyong ito ang mga Pilipino sa pamamagitan ng divertical tactic. Dahil ang ginawa nila doon sa report ng BICAM ay certified as urgent. Dahil ginawa nila itong certified as urgent, ibig sabihin wala ng pagkakataon Yan. na mabasa ng mga mambabatas ng mga kongreso kung ano yung pinipirmahan nila ng bicameral report. Tandaan natin, yung certified urgent ay agad-agaran na pagpirma ng presidente na hindi na nila kailangang basahin. Yung certified urgent, yun yung taktika nila para hindi na mabusisi ng mambabata sa Kongreso kung ano yung laman sa loob ng bicameral report. Tama ka dyan. Kaya ilang ano na lang ilang minuto na lang Ayun yung paliwanag nung isang nagmamagaling na kongresista na taga bundok o makabundok kilala niyo ba yun? Medyo lantikan yun. Minadali daw. Para mapirmahan agad, may pasa agad. Pero buti talaga at binukong nito. Hindi ko alam kung naglalaglagan na sila O kung sino yung pumalit at yung nag-resign, baka naglalaglagan na. Sabi ng isa, nako, ikaw na ang bahala dyan sumagot lahat. Nako, patay. Ayun ang mahirap. Ito, magandang, sinisipon tayo pasensya. Pasensya na Madamay pa kayo sa sipon natin. Kaya pala mainit ang ulo ng mama. Baka hindi nga umusad yung pondo. Pag hindi umusad yung pondo, walang pera ang mama. Pati yung mga alipores, walang pera. Alamin natin yan dito kung ano yung maganda sa balita dito. Talaga na magigigil kayo kung ano yung sagot niya dito. Eto. Iniugnay ni Pangulong Bongbong Marcos sa anyay destabilization ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang 2025 national budget. Sabi ng Pangulo, kumpiyansa raw ang Office of the Solicitor General na maipagtatanggol nila alinsunod ang budget sa saligang batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala na raw maisip pa ang Pangulong Bongbong Marcos sa motibo ng mga nagkakit pa sa Korte Suprema para questionin kung naayon ba sa saligang batas ang proseso pinagdaanan ng 2025 national budget. We shut down everything. Nako. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Naghain ng Lunes sa Korte Suprema ng petition for certiorari in prohibition sina Congressman Isidro Ungab at dati Executive Secretary ni Marcos sa si Atty. Vic Rodriguez. Gihit nila, paglabag daw sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basihan ng 2025 General Appropriations Act. Mismong si Acting House Chairman ng Appropriations Stella Kimbo umamin, may mga blanco sa niratipikahang BICAM report ng Kongreso na punan daw ng technical staff ng Kamara at Senado ang mga tinawag niyang corrections na ito pero wala raw binago sa mga napagkasundo ang mga numero. Kinumpirma rin niya na ang nakarating na General Appropriations Bill sa Pangulo wala ng blanco. Ito rin ay giniit ni Pangulong Marcos. Anya, binusisi niyang 4,000 pahina ng GAA at wala siyang blankong nakita. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Ipaubayan na raw ng Pangulo sa Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa national budget. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. He tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. Para sa GMA Integrated News, Yan ang paliwanag ni Kuya. Pero tingnan natin kung ano yung mga sagot dito sa kanya. Kasi buti na lang na nag-amin yung isang babaita, no? Buti na lang at nilaglag siya. Dahil kung hindi rin umamin yun, palaisipan pa rin. Pero ito
abangan natin kung ano yung sagot dito. At samantala, putulin natin muna ha. Ngayon ho ay 31. Ngayon ho gaganapin yung rally. Anak ng tipaklong, wag ho kayong pupunta ha. Wag kayong sasama. Dahil isang patibong yan para magbigay sila ng boses laban kay BP Sara. Wag ho kayong sasali dyan ha. Pakiusap lang. Ito, ipasok na natin yung sagot dito. Kaya naman pala gigil itong yung nagsalita kanina, ay umamin si Kimbo. Ha? Ito, pasok natin to. Kuya, ano mga balita dyan? Mayong gabi, Kong, Bebot, Kong Sid, and Sir Ronald. Thank you very much po for joining Basta Dabawenyo tonight. I think hindi mo naman first time sa Davao City, Sir Ronald. You've been here many times. Hindi po. Dito po okay na sa akin. Oo nga. I remember kay Vice President Sara. Correct. Welcome. And Kong Sid, this will be another interesting episode as we continue to discuss itong pinag-uusapan ng bayan hinggil nga sa ating national budget, particularly itong bicameral report na pinag-usapan na natin the past episodes ng Basta Dabawenyo. Congressman Sid, we have Congressman Bebot here tonight and Sir Ronald to give also their input and comments on this particular issue, especially Kong Sid. Now we have a big development, last January 27, ikaw po, Congressman Sid, together with Attorney Vic Rodriguez and some other concerned Filipinos, finally filed the petition dun sa Supreme Court to declare the national budget null and void without force and effect. Ayan finally filed na isang panahon, mga kasama. Last January 27, you did that, Kong. So please tell us more about this step, Congressman Sid. Yung grupo ni Attorney Vic, they were a group of lawyers who studied the legality, constitutionality, validity of the issues behind the 2025 national budget. Ito yung kasama na yung mga data na binigay ko sa kanila, saka yung mga na-discuss natin. Well, partly, kung ma-remember mo, yung before lumabas yung pinalabas natin na data dito sa Basta Dabawenyo podcast, yung may nakita tayo na mga blank items sa BICAM report, the biggest issue na bumabalik-balik talaga yung nahabol or na-overtake ng budget ng public works, yung budget ng education sector. Well, let us be reminded, and I think everybody agrees, that the biggest investment that this country and the government should invest is on education, because education is the equalizer. It bridges the gap between the rich and the poor. It bridges the gap between wealth and poverty. Lalo na sa atin dito sa Mindanao, we belong to the poor areas ang daming underdeveloped areas dito sa Mindanao. So the only way we can develop, hindi naman tayo mamayayaman, wala tayong kapital. So utak dala ang ating puhunan at saka pawis. So we have to study, make sure that our children get the right education. And aside from that, preparing our future, preparing our children, we can only be competitive worldwide if we are educated Filipinos. So ang nangyari, nahabol. So ulitin ko lang yung nangyari sa budget. When the budget was submitted to Congress, it was clear in the President's message that the highest budget allocation was given to the education sector, which was 977 billion. Then number two, klaro yung presentation nila, yung DPWH was 900 billion. Then pagdating sa BICAM, binawasan ng 31 billion yung 977 billion na DPWH, tapos yung DepEd, no? Yung education sector pala. Yung education sector nabawasan ng 31 billion, tapos yung DPWH or infra na dagdagan pa ng 288 billion for a total of 1.1 trillion. So ang laki ng agwat. So I cannot imagine our
BICAM members forgetting the basic rule in our allocation of resources. May constitutional provision that mandates na highest allocation should go to education sector. Bakit yung nakalimutan yan? It's very important. Kaya sabi ko, high time that ipaabot talaga natin sa Supreme Court ito. Kasama na rin yung napag-aralan natin dito, yung about sa blank items in the BICAM report at saka yung PhilHealth. Kasi yung PhilHealth naman kasama talaga sa Universal Healthcare Law yun at saka funded by Syntax Law. Yung Syntax Law at saka Universal Healthcare Law mo provides that you have to provide a budget under the General Appropriations Act. Ayun na, naka-earmark pa nga yung Syntax Law that you have to provide every year a budget for universal healthcare. And you have to take care of the indirect beneficiaries of the PhilHealth. Paano mo yun nga bigyan ng atensyon yung mga tao na yun? Tinanggalan yung budget, yung 74 billion allocation. So high time that we bring the matter to the Supreme Court for them to adjudicate. Pa-desisyonan nila kung ano yung kanilang adjudication or decision sa mga ibibigay natin na data at mga facts about sa ating petition. So, Congressman Sid, just to confirm, no, some of the points na you're actually raising to the Supreme Court, na una na dyan yung bakit mas mataas ang budget ng DPWH than education, at sinasabi nga natin nga it's mandated by the Constitution na dapat education should have the highest budget. Yes, that's mandatory. Correct. Number two, the blank items doon sa BICAM report. And lastly, yung sa PhilHealth. Sa PhilHealth, yes, kasama yun. Ito lang ba kung or there are also other points? Hindi ko na ma-remember yung iba kasi nagmamadali akong pipirma the other day at kahapon na i-file na. But I'm still waiting for the received copy kasi pagkapirma ko, umalis na ako. The lawyers went to the Supreme Court yesterday. Sila nang nag-file. Correct. Oh, thank you very much, Kong Sino. I think maraming mga Pilipino, especially yung mga nagulat din sa revelation na to, Kong Sid, na nag-aabang. Ito talagang sa petition na finally na-file na sa Supreme Court. Kung klaruhin ko lang, pagka may na-file na naunang petition, hindi naman necessarily na wala nang ibang pwede mag-file, Kong, di ba? Si Attorney Speaker Alvarez ang magaling sumagot yan. Correct. Since dito din na, yun nga, I think we are really honored to be joined by the former House Speaker himself also, no? And to Congressman Debot, please tell us, sir, you were once a House Speaker. Itong mga pangyayaring ito, sir, dyan, no, sa Congress, what can you say about this, sir? And especially on this petition ngayon nila Congressman Sid sa Supreme Court. Well, sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, no, talagang irregular ito. Dahil sa aking pagkaalam, matagal na rin ako naging congressman. Ngayon lang ito nangyayari. Yung ibang mga nakaraang speaker, including myself, hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob para pakialaman yung budget na naaprubahan na ng plenary. Nako. Kasi ang proseso kasi dyan, BICAM report. So yung BICAM report na yan, pirmado yan ng lahat ng mga BICAM members. Ngayon, dadalhin ngayon sa plenary, paaprubahan sa lahat ng mga congressman. Yun ang pagbubutuhan. Kung ano yung napagbutuhan doon, yun naman ay dadalhin ngayon sa magiging enrolled bill. So, subject na doon sa printing. From printing, yun na yung iaakyat nila for signature ng presidente. Ngayon, dito sa mga nangyari, ay nagkaroon tayo ng ebidensya na blanco yung mga itong dumating sa plenary na BICAM report, blanco, maraming items, blanco. Ang tanong, bakit pagdating sa enrolled bill ay na-fill upan na? So saan nila niyari ito?
sa printing. Doon po nangyayari yan. Pinakialaman nila yung printing. Hindi sinunod kung ano yung inaprubahan ng plenary. Kaya nung dumating sa Malacanang, kumpleto na yung yung bill na hindi dapat, dahil dapat yan yung enrolled bill mag-reflect doon kung ano yung inaprubahan ng plenary. Ang pwedeng makialam doon, siyempre number 1, Speaker of the House. Number 2, yung chairman ng Appropriations Committee. O kaya yung SecGen, pwede rin makialam doon. Correct. Kasi nga, yun nga yung, I think, ang punto doon. Blanco naman yung pirmahang BICAM, at yun nga sinasabi nila, sa enrolled bill, kumpleto naman. So wala naman problema dapat. But yun nga ang sinasabi mo, Kong Sid at Kong Bebot, BICAM yung basehan ng enrolled bill mo. Oh. Dapat kung blanco ang BICAM report, blanco yung inaprubahan ng plenary, dapat ang enrolled bill mo, blanco rin. Hindi pwedeng blanco-blanco tapos bigla nagkaroon ng amount doon. Doon ang problema. Correct. So, when you were House Speaker, Kong Bebot, this has never happened. Hindi. Mahirap yun kasi hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yan. Dahil as a lawyer, alam natin na crime yun. May krimen na nangyari doon. Criminal act yan. Mahirap yan. Thank you, Congressman Bebot. I'd just like to get also the comments of our chairman from the Duterte Youth Party List. Sir, the party list Duterte Youth has been an advocate, I've voted for you guys, strong advocate for good governance and transparency. With all this po na nangyayari dyan sa Congress, especially itong sa BICAM findings, expose, ano po ang tingin nyo dito, sir? Your thoughts on this matter? Yes, sir. Unang-una, we're very honored na makasama ang ating dalawang veteran members of Congress kasi sila ay Speaker and Chairman ng Appropriations. Kumbaga, lahat ng technical aspect ng patungkol sa budget, kaya talaga nilang ma-detect yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Kasi madaming nakikinig sa ating mga Pilipino, milyon-milyon, talagang ang kasama po natin ngayon, talagang kaya nilang ma-detect kung ano yung mga nangyayaring irregularities ngayon. Number 2, dun po sa side po ng Duterte Youth Party List, ang na-observe po namin, yung nag-communicate sa amin yung Appropriations Committee ng House, ngayong January, sinabi sa amin na, Kong, sorry po, zero budget allocation po kayo ngayong 2025. So kami, siyempre, kami naman sa Duterte Youth Party List, busy lang kami pakikipag-debate, pakikipag-away dito sa mga makakaliwa sa Kongreso. Talagang tinututukan namin yan kasi ayaw namin yung ating mga kabataan ay ma-recruit ng mga makakaliwang grupo at maging NPA. Tutok rin ng Duterte Youth Party List sa pagtulong sa ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno. Yun ang pinagkakabisihan namin. Tapos siyempre, para sabihan kami na kami ay zero budget allocation ngayon 2025, talagang kaya namin na-realize kung ano ba yung nangyayari doon sa BICAM na yon. Kasi ang ating mga kasama ngayon, alam nila yan eh. Pero kami, nalaman lang namin kung ano yung BICAM talaga. Kasi nabiktima kami doon sa BICAM. Sinabihan kami na there was a BICAM amendment na zero budget allocation po kami ngayon 2025. So, sana po, yun ang nare-realize nung kumbaga in layman's term, natanggalan po kami ng allocation. And sa amin, sa Duterte Youth Party List, okay lang yun. Kasi ang pinaglalaban naman namin, kung anong pinaglalaban ng Pangulong Duterte sa kriminalidad, sa mga drogista, at sa NPA na terorista. Kaya suportahan po natin ang ating mga sinasabi ng ating mga House leaders dito dahil kung meron pong makakapansin ng mga irregularities ngayon, silang dalawa po yun. Naging House Speaker po natin, Congressman Bebot Alvarez, and House Appropriations Chairman, Kong Sid Ungab po. Thank you very much, sir. Balikan ko lang yung, I think it's very disheartening to know na I think you're one of the few party list there na talagang lumalaban sa yung illegal recruitment ng mga kabataan na sumali sa mga makakaliwang grupo, and now isa kayo sa maging biktima or na zero ang budget. Sir, tanong ko lang, how will this affect now your programs and initiatives? Having no budget at all, how can the office function? Wala naman po. Tayo naman talaga sanay na
talagang nakatutok sa pakikipag-away dito sa mga makakaliwang grupo. Alam nyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, pag upo niya, ang NPA ay 89 guerrilla fronts. May batalyon pa, may mga balangay at pulutong. Sa Kongreso, 8 silang kongresista na makakaliwa. Nung midterm ni Pangulong Duterte, yung 8 naging 6 na lang. Nung paalis na si Pangulong Duterte, 2022, yung 8 na naging 6 ay naging 3 na lang. Tapos yung guerrilla fronts ng NPA, mula 89, naging 13 na lang. Naubos yung batalyon at mga balangay ng NPA. Napakalaking tulong nito para sa ating mga pulis at sundalo. Talagang nawala yung mga teroristang NPA, nadurog sila. Kaya nga po, ang kinakakaba ko, actually hindi yung pagkawala ng budget sa Duterte Youth Party List eh. Kasi nakikita kong very active ngayon yung mga makakaliwang kongresista. Baka sa kanila pala napunta yung ibang malalaking budget. Nag-file pa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. First time ko makita na nag-reunion yung mga 12 dating makakaliwang kongresista and incumbent. So baka sila yung nabigyan ng malaking budget. And alam nyo, hindi lang makapagsalita ang ating mga pulis at sundalo, merong epekto sa kanila yan. Pag malakas yung mga makakaliwang kongresista, malakas rin yung recruitment to replenish the ranks of the NPA. Sino bang pinapatay ng NPA? Ating mga pulis at sundalo. So, yeah. Kaya yun lang po ang aming concern mula sa Duterte Youth Party List na parang naubos ni Pangulong Duterte ang ating mga NPA terrorists. Talagang from 89 units, naging 13 na lang, ngayon pipito na lang. Baka ngayon pa lumakas uli. Kaysa maubos sila ngayon 2025, baka napupunduhan sila. So dapat po yan ang pagtulungan natin ngayong eleksyon na ito, talagang maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga iboboto ngayong midterm na ito. Yan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kasama, PDP line. Ha? At yung mga party list na nabanggit natin, PPP party list, Duterte party list, Panao party list, Sagip party list, at yung party list ni Bisaya Gyud kay Belica. Suportahan nyo. Dahil ito, pag nanalo itong mga partido ni Tatay Digong, wala na ho impeachment na yan. Hindi na huusad yan. Malapit na ho ang Mayo. Siguraduhin natin ang panalo natin. Para lahat ng mga gusto nila, yung mga kalaban, gusto ng kalaban, mabasura lahat. Yun lang ang gusto natin. Kaya mamayang hapon, abangan nyo yung upload natin. At syempre, abang-abang tayo sa mga mangyayari manunood tayo sa iba't ibang mga vlogger. Sana may mga drone shot para makita natin kung ilang piraso lang yung umatin ng mga rally na yan. Hanggang sa muli. Bye-bye.